Mga kagulay, kasama ko ngayon si Sir Ken at saka si Sir Dan ng Pinoy Palaboy. Hello. Kakatapos lang namin sa isang episode. Ngayon naman, habang pauwi kami, magkwekwentuhan din tayo. Ano tawag dito na talk? Farm talks. Farm talk. Pero pauwi tayo, nagta-travel tayo. Ayan. So kumbaga, pahawakin ko sa cellphone niya, tapos magtatanong din. Pag-uusapan din namin yung mga significant, yung yung mga hindi nakakalimutan, mga aral sa lahat ng nabisita nila. Ayun. Yan. So tara, sakay muna tayo pauwi. Tara. Kuya Arnel, salamat. Salamat sir. Thank you. Right. So alis na kami. Dito kami galing sa Palayan Natural Farm. So may farm talks tayo ngayon. Grabe tayo. So, Hapon. Hapon na. And napakaganda naman yung temperatura dito paggabi. So makikita nyo dito, hindi pala yan yung Hindi ma-flip. Hindi ma-flip. Pero yan yung na-develop ni Kagulay natin. Yan, si Kagulay. So yan. So unang tanong, kay Sir Ken at Sir Dan. Yes po. Gaano na kayo katagal sa farming, vlogging? Ayun. So kami naman ni partner, nag-start kami 2019. Pandemic farmer. Pandemic kami. So nabuo talaga yung Oo, so wala kasi magawa so far sa farm. Actually marami kaming ginawang mga videos, content na iba-iba. May funny cooking, ayan. May Travel tour. Bago nag-farm, doon talaga nag-boost yung okay to, may shot May shot yung may viewers to sa farming Hindi ka rin kasi makakapunta na sa mga tourist destination dahil pandemic. Okay. But in farm, walang limitation. Alam mo naman sa farm exemption sa pandemic. Tama ba? Walang face mask sa farm eh. Okay. Dahil wala din checkpoint sa farm. Oo, pag checkpoint, no? So yun yung mga lusot sa mga checkpoints eh. Yun yung maging nila Kagulay, kaya yung farming yung talagang naging target nila. So, actually sa totoo lang, personally, ang pagba-vlog namin ng farming is a blessing. Hindi naman talaga namin na sinadya na mag-vlog ng farming. So nag-click lang siya. So doon kami nag-focus at saka tinuloy-tuloy lang namin yung partner. So yun naman. Masaya din kasi parati din naman kasi kami sa farm. Yeah, kung ano yung hilig mo, halimbawa sa mga gusto mag-vlog, yun iba-vlog mo. Niche. Yung niche mo. Kumbaga mag-fail man, gusto mo eh. Gusto mo. Diba? Gusto mo talaga. No stress dahil gusto mo eh. Gusto mo. May manood man o wala. Gusto mo eh. Gusto mo yung pag-vlogging. Ang pinaka-point doon, pag tumanda ka, alam mong bata kapag gumagalaw ka, makikita ng mga apo mo later on. Yun. Yung video mo, matanda ka na, hindi ka na makakalakad, pero bata ka pa sa video mo. Yan. Yun na lang gagawin mo. Kumbaga, doon ka na sa gilid, dito sa ganito, para katulad nitong area na to. Upo ka, tapos titingin ka ng mga videos mo, matatawa ka. Umakit ka pa ng bundok, kaya mo pa. Nandito pala kami noon sa Antipolo. Nandito kami lang sa Tanay. Grabe. So, may kwentuhan. So mga Kagulay, talagang kung magkakwentuhan lang tayo ng farm talks ito, sobrang haba kasi ang dami nilang napuntahan. So, ang susunod na tanong ay, ano yung mga most memorable visit nyo sa isang farm? Kumbaga, hindi nyo makakalimutan na lesson na pwede nyo i-apply sa farming nyo sa kung meron kayong in the future. So yun sa akin personally, before kay partner, so yun nga, as I've learned, na-realize ko nung kanina, tama din yung sabi ni Sir Jules, no? Marami talaga, most of na-feature namin na farm, iba-ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero na pupuntahan namin. Yun, yung isa, sabi niya nga, yung magiging fertilizer mo is your own footprints, yung farmer talaga. The best. So the best talaga fertilizer. So, the best also na education, yung experience mo. Yung actual. So yun ang yun. Marami talaga. So halos lahat na napuntahan namin, daming learners iba-iba. Sa akin naman, natuklasan ko na lahat po ng mga experts is hindi naman talaga 100% panalo sa farming. Ayan. At lahat ng mga yumaman na feature namin as inspiration dahil from kumbaga
mahirap na yumaman into farming is hindi talaga easy. Hindi instant. Ayan. Hindi instant. Meaning, may iba talaga may experts na halimbawa yung mga climatic condition natin, yung mga presyohan ng gulay, ang harvest is maganda. Pag nagpresyuhan, pag nagbili, naibenta, ayun, lugi sa presyo. May iba naman talaga, even expert ka kapag binagyo or something, malulugi pa rin. Pero ang ending doon is tuloy-tuloy sila. Nalugi man ngayon, panalo ng 3, lugi ng 2, panalo pa rin yun. Panalo pa rin. Yun yung mga umunlad talaga. Ayun. Pero ang natuklasan din namin yung mga nalugi, one time na nag-farming, nalugi agad, nag-stop, for sure Failure. talaga yun. Yun talaga ang Na-failure. nga sabi nyo sir na pag hindi ka tuloy-tuloy, hindi mo gusto yun, gusto mo lang profit agad, medyo hindi sa'yo bagay ang farming. Yun. Yun. Wala kasing instant, no? Kumbaga Yes. gusto nilang Profit agad. profit agad. Yun yung inaano na kung pera lang ang habol mo sa farming, kung wala kang passion talaga into farming, hindi sa'yo yung farming. Yes, Totoo. dapat Maganda. matyaga kang alagaan. Dapat naintindihan mo rin kung ano yung status ng inyong mga pananim. Ayan. Yun. So, yun. Sir, pangatlo, leading sa next question ko is, sa lahat ba ng farming farms na napuntahan nyo, may hindi pa ba nalugi doon? Halos lahat nalugi. Halos lahat may lugi. May So, lugi. Even ayun. yung mga umunlad. Oo. Even Ang- yung mga experts. Oo, tsaka ang nakita lang namin yung very successful, they never stop planting. So, nakatuloy-tuloy dapat. Kasi kung mag-stop ka, wala na, talo ka na. Talo na. Oo, so kung tuloy-tuloy ka, natalo ka man ngayon. Tama yung sabi ni partner sa mga magagaling talaga na farmers na napuntahan namin. Kahit talo ngayon, kahit talo pa sa susunod, next time, mananalo na yan. Sa pang-apat simple, hindi pa mananalo talaga yan. Kasi bawat talo, tuition fee nila yan, ano? Oh, yun. Totoo yun. Totoo yun. Talagang hindi, ano, so kung Kailangan mo lang ng enough capital. Oo. Kasi halimbawa, kung natalo ka na, wala ka ng pang-capital for the second time, for sure, stop ka na talaga nun. Yun. pero dapat mag-start sila ng small. Para Yes. kung nalugi, small lang yan. Oo. Sabi nga ng na-feature namin na farmer, ang tawag nun, start small, think big. Yeah. Yun, sabi nga niya. Kasi kung mag-start ka ng malakihan, pag na-failure ka agad dyan sa presyuhan, ubos lahat ng kapital mo. Wala ka ng pang-buffer for second Ayan. chance. Lagay Pero ko dito. dapat, nangangawit na si Oo, tamabigat. Yan, ganyan na lang. Yan, okay. Oo. Okay, Kaya- so at least, di ba? So, So at least alam nila ang Alam reality. nila, Sa yan. totoo lang, sa Luzon, Visayas, Mindanao, halos lahat na na-feature namin, may failure talaga. 80% dahil sa presyuhan. Oo. Almost. sige sir, ang next question is, sa lahat ba ng mga farming na farms na napuntahan nyo, ilang percent ang nagsimula sa large scale agad? Nako, Naku, konti lang, mabilang mo lang. siguro nasa 20%, ganon. So ibig sabihin, nagsimula talaga sa maliit na Actually, oh, Yes. maliit. Ayun. Yung- yes po, partner. Yung mga malalaki talaga is yung talagang May pondo. oo, tulad nitong palaya. Oo. Natural farm. Kayang ano, Iba talaga yung expansion. Magagaling na. Tsaka meron na silang sa greenhouse, sa greenhouse. sa greenhouse. Pero yung sa maliit lang din yan sila dati. Oo. Sa sa dragon fruit, Dragon fruit. nag-start sila dun sa harap. Nag-click, nagtuloy-tuloy na. Ayun. Yan. Kumbaga, tinest mo na yung waters. Test the waters first bago ka mag-dive. Ayan. Mm. Ang natuklasan po namin na hindi naman lahat ng farmer may lupa. Yung ibang na farmer talaga na malakihan is renta lang po yun siya. Parang ako. Oh, wala akong nagre-renta lupa. po. At saka lahat naman po talaga na hindi ibig sabihin na farmer ka, ikaw talaga yung mag-araro, literally, mag-spray, literally, magtanggal ng mga damo. If kung meron ka ng kapital, pwede ka magpatao, at least instead na trabahuin ng isa, trabahuin ng 5, kung may kapital ka, mabilisan, medyo makapag-farm ka ng malawak-lawak. Ibig sabihin pala, kung gusto kong mag-farm at meron akong sapat na pondo, mag-hire ako ng mga intelligent people or Yes. may mga sapat na kaalaman. Yes. At least shortcut yun. Yes. Di ba? Ang experience kasi, hindi, kaya ko to. Yes. Pero doon sa experience na sinasabi nila na
20 years or 10 years na na-experience sa pagtatalong, for example, sa pag-aampalaya, yun yung shortcut eh. Magbayad ka man ng at least doon sa isang halaga na binayaran mo, magtanim sila, may pundo ka, shortcut na yun into failure. Ang pag ganyan po is parang kapitalista ka. What I mean is, halimbawa marunong ka nang magtanim ng talong, nakapag-start ka na for halimbawa 3 years, may kapital ka na, pwede kang magrenta ng another area, may mga utusan ka lang doon, ikaw pa rin mag-troubleshooting, utusan mo na lang, ito ang i-spray mo kasi may uod na ganito, mag-abono ka ng ganito, delegation of work, pero ikaw pa rin yung master. Kumbaga, pero yung point mo, sir, actually, pwede din i-shift na gano'n. Kasi kung it takes time kasi. Kung gagawin mo yung pag-aaral, it takes time. Unless, kung katulad nyo, in your part, you are a consultant, so yung technician. So, yung katulad ng Palaya Natural Farm, they are very smart. Kaya nilang monetary, meron sila eh. Ang hindi nila alam kung paano. Tama. So, hindi na nila porte yon. So, bigay na natin sa iba para siyempre meron tayong distribution of knowledge na idea. Kasi hindi mo naman pwedeng buuin lahat na sa'yo na lang. So, kasi pwede mo naman makipag-engage, pwede ka naman makipag-partner. Kaya sabi nga nila, no man is an island eh. Hindi mo pwedeng suluhin lahat yon para ka namang mukhang ano ka naman. Pwede mong i-share na naman yung iba para at least meron kayong contribution sa community. Meron talagang sharing of knowledge and ideas. So yun ang possible na gagawin. So, average ulit tayo sa lahat ng mga napuntahan nyo ng mga farm owners. Ilan lang doon ang 30 years old pababa? What you mean, successful or farmers? Farmer owner. Almost sige, 40 pababa na lang. 40. Almost the same ang na-feature ata natin. Kung mga ilang taon? Iba-balance. 50 May years parang 50% na matanda din, 50% below 40 din. Okay, balance na rin. Parang balance. At least na iba kasi meron akong nabasa na article na 10 to 15 years from now, those people who knows, who have knowledge to plant, to grow plants, to take care of the chickens, pigs, has ability to eat fresh. And then yung iba, pagka wala kang alam sa paghahalaman, puro puro instant noodles, puro preservative foods ang makakain mo kasi wala kang and then iba, shortage ang kasi food shortage. Pero nga actually ang advantage is nandito tayo, kagaya mo, kagaya namin, kagaya ng mga ibang nag-create ng content is to promote and to enhance and to inspire them na mag-proceed sa farming kahit bata sila. Kasi yun talaga ang future. Sa food industry talaga ang kailangan nating i-push. Kasi nga doon tayo kumakain tayo everyday. Hindi naman pwede ka purong idea. Alam doon kainin mo yung idea mo, hindi. Farmer is a noble job profession. Yun. Tama po kayo, sir. Sa akin naman kasi ngayon or 10 to 15 years from now na mawala na talaga yung mga farmer. Kaya andito kami ni partner. Kasi even in the school, kung mapansin niyo sa ating time, di ba, nagtatanim tayo ng mga gulay sa school, nagdadamo tayo. Ngayon, anong nangyari? Parents na yung nagdadamo sa school, di ba? May mga brigada something. And I think wala na atang program ngayon na magtatanim ka sa school. Meron pa rin. Binalik na nila yung gulayan sa paaralan. Pero nawala for how many years? Nawala. Pero sa amin po, ngayon kasi pagka pinabungkal mo yung estudyante, sa amin pagka pinabungkal mo yung estudyante, pinagtrabaho mo, bawal yun. Nasa labor code na yun, na child labor. Yun din yung iniiwasan ng mga sa DepEd na pagka pinabungkal natin yung estudyante yan, marireklamo tayo sa welfare. Kumbaga ang daming batas ngayon na parang hindi naman kailangan to. Pero kailangan kasi ng estudyante matutong magbungkal, matutong mag-ano ng ground. Connecting yun sa nature eh. Kailangan mong bungkalin, kailangan mong matuto ng hard work bago mo makuha yung pagkain. Plus another mindset kasi, sir, sa ating mga parents. Usually kasi ang pinaka-mindset, mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Huwag kang magaya sa amin na farmer mahirap. Pero hindi kasi nila naintindihan yung mga farmer kasi natin na above sa ating mga edad, 40s, 50s.
mahirap talaga sa farming dahil ang practice nila is old and traditional. Yes. So hindi nila naintindihan yung mga pinopromote natin, yung ini-explain natin na bagong technology kung saan hindi mo na kailangan ng very hard labor para kumita ka sa farming. Maraming mga bagong technology na ngayon na pwede mong i-apply at pagkakitaan. Yun, kumbaga ang ano kasi nun is lahat ng pangarap ng bata, makita mo dyan, siguro wala pang 1% magsasabi I want to become a farmer. Lahat, Yes. engineer, attorney, lawyer, nurse, doktor. Pero bakit sa ibang bansa nagiging farmer sila? Yun. Merong nurse, nag-apply Canada, farmer. Yes. Di ba? May engineer, pag-apply ng Japan, rice farmer. So, Yun. kumbaga ang ano dito, ang tawag dito, ang downside dito is nagiging bad ano ang feedback yung farming sa mga bata. Na mind setting ng family din. Dahil aside from that, dahil sa kanta, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Grabe, kaya nga natutuwa ako dito na nagko-collab kami na ini-insist namin, pinopromote namin yung farming ay magandang parang ano ng pagkakitaan din. Kumbaga may kita sa farming. Yan. Kasi yung mga attorney, mga nurse, pag nag-retire yan sila, farming ang bagsak niyan. Totoo. Yes. Farming ang bagsak niyan. Engineer, attorney, mga lawyer, may mga kanya-kanyang farm yan. Farm din ang uwi niyan. Pero late na. Ayun. Kumbaga late na eh. Hindi na nila kaya din until utos-utos na lang May sila. pera ka, wala kang knowledge. Di ba? May pera, may lupa ka, pero wala kang knowledge, wala ka ng lakas. Unless kung bata ka pa, Mag-start. mag-quit ka ng job mo, or halimbawa, even if kagaya mo sir na hindi pa nag-quit ng job, connected na sa farming, connected sa nature, less stress, lahat ng oras mo, kontrolado mo, ayan, nag-enjoy ka, sideline job or another source of income, pwede lang pagkatuunan yun. Kasi usually, mayroon kaming subscriber na sabi nila, even mayaman sila sir, yung anak nila is dinadala nila sa farm. Kasi kung lumaki yung anak nila na walang puso sa farming, pag namatay na daw sila, halimbawa attorney yung bata nila, doctor or something, ibebenta lang daw yung farm kasi wala yung puso nila sa farm. Ibebenta lang yung farm kasi hindi exposed sa farm, walang passion sa farming. Kaya even mayayaman, dinadala nila yung anak nila sa farm. Yun, kung But not lahat siguro. Depende sa parents. yun, kung binabalikan natin yung TLE na nagtuturo dati sa pagpa-farming, buti na lang binalik nila ngayon kasi kumbaga ang matutunan naman nila hindi lang talaga sa pagtatanim eh. Kumbaga patience, discipline. Kumbaga bago mo ma-harvest yung isang kamutik, kumbaga kamote na lang yun eh, yung kamote tops. Usually kamote tops, okra, tsaka talong, yun mga binibida namin doon dati, mga binibigay ng DepEd eh. Ang ano doon is patience, discipline. Kasi lahat ng bagay pinagtatrabahuan. Kaya yung mga bata ngayon, impatience talaga. Kung hindi nila nakuha sa isang tira, frustrated, disappointment. Ang dami-dami ngayon. Kumbaga yung pangarap mo, hindi mo nakuha sa isang shot. Ganun sa farming eh. Kailangan mo pagtatrabahuan talaga, pagtatrabahuan. Doon, ganun ang tinuturo sa farm. Hindi lang siya basta-bastang makuha mo yung fruit of labor, which is the product, yung gulay. Ganun kaganda. Kaya binabalik ng Department of Education ngayon yung farming. So sana po sa ating mga kabataan ngayon, kailangan natin to connect with nature. Kasi kung may tanim ka, nagtanim ka nga, nag-farming ka nga, hindi ka nag-connect sa plants mo, hindi mo naintindihan yung farms no, kailangan na pala ng abono, kailangan na pala diligan or kailangan na alagaan dahil sa mga pinsalang peste, profit lang ang habol mo, meaning hindi ka talaga doon kikita. So last sir, so matotal, ano yung mga message mo sa mga gustong pumasok sa farming industry? Yan sir, ano yan si Sir Kim? Ako muna. Sa akin naman, if it's in your heart, ano man yung English ko? Hindi. Nakakatawa kasi actually po sa akin, sa understanding ko, kung para sa'yo yung farming talaga, sabi nga na sir, kung gusto mo talaga, yun lang yung trigger point. Gusto mo talaga, gawin mo, gusto mo talaga. So kung nakita mo
talagang calling mo na mag-farm Or na-inspired dito. Na-inspired sa ganitong video, isa ka doon sa magiging farmer na future farmer, younger generation and new technology. Kailangan nating i-push din yung mga ganyan. Hindi mo naman kailangan na maging sikat na talaga na farmer, as long as meron kang farm, meron kang kakaiba din siguro na uniqueness kung ano yung gusto mo na, kasi broad talaga ang farming, napakarami, pwede hydroponics, livestock, aquaculture, vegetable, organic farming, sobrang daming farming. Pili ka lang, hindi mo naman kailangan ano yun lahat kung saan lang yung passion mo, kung saan lang yung puso mo, doon mo i-push. Yan, napakaganda ang message ni Sir Kin. Talagang kung ito na talaga ang hinahanap mong sign para mapunta sa agriculture, ang dami sa agriculture talaga, sa crops, sa husbandry, sa chicken, marami. So Sir Dan, anong message mo, sir? Dagdagan ko lang ang sabi ni partner Ken. In addition to that, kung may passion ka at saka gustong-gusto mo yon, ang next mong gagawin is aralin mo. Jumping into farming without proper knowledge or with a lack of knowledge, just passion lang, I think medyo tagilid. Kailangan mo ng right knowledge, kasi pag andyan ka na sa actual, kahit alagaan mo yan, kayong inatake ng pasting, hindi mo alam kung paano yun siya i-troubleshoot, ay ends to failure pa rin. So dapat right knowledge, mag-research po kayo mga idol, para kung ano yung mga problema, alam nyo na yun. Maybe makapag-discover pa kayo ng mga bagong technology na ma-enhance pa yung production sa inyong mga farm. And lately, halimbawa, if you are into profession or office jobs, mag-ipon. And then, if willing na talaga kayo at gustong-gusto nyo na yon, may capital kayo to jump into farming. Pero, wag mo munang mag-resign sa job. Sabi ko nga, kung na-master nyo na at saka kung yung job nyo po is mas malaki pa yung kinikita nyo sa farm compare sa iyong 8 hours office job or any job, doon ka na mag-focus kung saan ka kumikita at saan ka masaya. Ngayon, kung masaya ka sa farming, kumikita ka, that's promising siguro, and sabayan din ng prayer siguro. Yan, dasal talaga, sir. Yes. Dasal, pananalig, yes. Tapos knowledge. Kompleto yan. Finance. So maraming salamat Sir Kin at saka Sir Dan. Talagang wait na, sir, wag mo muna tapusin. Sige, may question kami sa iyo. Sige. Kami naman mag-question sa iyo. Sige. Akala ko lang parang farm talks lang sila lang interviewing. Parang babawi kami sa iyo, syempre. Sige. Sir, ito naman ang question ko. Question mo na ako sa iyo, sir. Sige, sir. Bakit ka nagpa-farm? Ito talaga yung gusto ko Ito talaga yung bata pa ako, ganyan. At saka masaya parang masaya sa farming, masaya. Talagang may kita, may saya din na nagkapag-produce ka ng food sa people, and then yun yung passion mo to make people healthy. Dahil pinapa-physical education teacher ako, pinapa-strong na sila, exercise. Siyempre, kulang yun pagkain. Yan, nutrition. Yan, yun ang gusto ko. Wow. Ako naman may question, sir. Yes, sir. Ayan. So, alam naman natin na yung farming or pag-connect sa nature, pag-contact sa mga plants is nakaka-relieve ng stress. So, natanong ko lang. Yes, sir. Ano ang feeling mo pag nasa farm ka? Ay, iba. Parang iba pag nakita ko yung mga halaman ko. Sa akin, therapy Kumbaga, yung word na stress reliever, hindi lang siya Kumbaga, therapy talaga. Kumbaga, sa iba, ba't gusto mo yung mga manok mo himas-himasin? Kasi, yun yung stress reliever niya yung therapy niya, himas-himasin niya yung manok. Kakausapin mo yung plants. Lalo na, mawawala ang stress mo kapag nakabenta ka. Ayun. Kapag may binibilang ka, tapos binabundle-bundle mo yung tig-20 lang, partner. Ay, wow. Tig-20 lang, baka sabihin nila, tig-100 natin ang ibinabundle natin. Ayan. So, yun lang. Follow-up question ko, sir. Sige. Ano yung feeling mo nung una kang nakapagbenta ng inyong harvest, at saka ano yung ginawa mo sa pera na yon? Ay, tontuwa. Parang sabi ko, businessman na ako. Wait lang. Nandun na yung ano niya. Parang businessman na. Parang sabi ko, ito na siguro.
Yun parang okay parang ang unang customer ko kasi ay si Teacher Sandy. Hello Teacher Sandy from Zambales. Nag-hike din siya, vegan. Yan, hindi talaga kumakain ng lahat ng food na related sa animals. Dairy man yan. So siya ang unang bumili sa akin. Isa siyang English teacher dati sa San Beda. Ngayon nasa Zambales siya eh. Parang meron siyang business. Kumbaga pinost ko sa Facebook, siya ang unang bumili sa akin. Doon nag-trigger na pwede pa nang maging business to Pwede kong pagkakakitaan to. Tulad sa mga isda ko dati. So tinuloy-tuloy ko. Nung pag-deliver ko sa kanya, nagtampo yung kabila. Bakit hindi ko daw inalok? So the next day, lahat ng tanim ko, ang bumili lang is mga co-teachers ko. So kumbaga sold out. So 2 araw lang yun, sold out yung mga pananim ko. So yun ang naging trigger point na pwede to. And then doon ako nangarap pagbalik ko sa terrace. Sabi ko, teka lang, I need a 5-year plan. Doon yung sinasabi ko kanina, I need a 5-year plan. So ang ginawa ko, I accept it na kung anong meron ako. Hindi ako nagmukmok na kawawa ako, wala akong lupa, hindi ako into farming. So sa tulong ng hydroponics, kasi ang hydroponics ay pwede kang magtanim without lupa. Yun ang naging trigger point ko na pwede, may chance na magkaroon ako ng sarili kong farm. Pero ito muna ang gagawin ko. Sa setup ko muna, makakapagdalubhasa, magiging dalubhasa muna ako dito sa farming, sa hydroponics, kumbaga sa setup na to sa terrace. Tapos next is magre-rent ako ng lupa. Yun. Doon sa magre-rent na lupa, wala akong target eh. Basta nilagay ko lang, by the 2nd year magre-rent ako ng lupa. By the 3rd year, I will teach people on how to do it. Kasi teacher ako eh. Ito yung power ko. Ito lang yung skill. Kumbaga, ito lang yung sandata ko eh. Ito yung sandata ko na magdadala sa akin. Makakabili ako ng mga materyales, makaka-construct ako ng greenhouse dahil sa pagtuturo. Kaya nag-seminar ako. Yun, may mga 15 to 20 students ako at twice a month ako nagtuturo. Kumbaga ang dami kong naturuan. Sila yung tumulong, kaya naging NFT na yung greenhouse ko. Kaya nagkaroon ako ng 3 greenhouse doon sa Antipolo. So hindi ako hindi ako naging parang relax. Kumbaga pukpuk pa rin ang pukpuk. Kasi kumbaga pag nag-relax ka na, okay, ito na yung success. Hindi pa eh. May target pa ako. Within 5 years magkaroon kami ng sarili kong lupa. So dasal, panalangin, talagang hard work. Yun. So kumbaga yung skill ko na yun, wala akong sariling lupa. Ang tanging alam ko lang ay magturo. Ginamit ko yun na tool. Yan. So kumbaga hindi ako naging kawawa naman to, walang lupa, ganyan. Hindi naging hindrance. Kumbaga yun ang kapansanan. Kumbaga sa nature, yun ang naging wala ako eh. So nag-focus ako kung anong meron ako. Kaya doon. Doon ko gumaling sir dahil sinamahan mo rin ang focus goal. Yan, goal. 5-year plan. 5-year plan. So ngayon na-achieve na, sa 6 years na ako. Magkaroon pa rin ako ng 5-year plan, which is yung nakwento ko sa inyo. Ang lupa namin ay magiging campsite. Wow. Learning site lang din. Yan. Praying for that. Pahinga. Yan, prayer pa din. Kasi hindi biro mag-build ng farm. Yes. Kasi it will took you money talaga. Pag-build lang ng isang it will cost you eh. Pag-greenhouse lang, it will cost you din eh. Yes. So, ipon-ipon. Yan. Consultant. Kapag merong gustong magpatulong, yun ang ina-explain ko din sa kanila, partner. Partner kasi tawagan nila. Ina-explain ko din sa kanila na natulungan kita. Yung pera na binayad mo sa akin is nakatulong ka din sa akin. Mag-develop. Win-win situation. Win-win yun. For sure, Sir Jules, lahat naman naging successful farmer nakaka-relate sa atin. Ay, oo. At saka lahat ng magiging successful farmer pa lang makaka-relate at ma-inspire sa pinag-uusapan natin ngayon.
Oo, kumbaga ito kasi yung mga episode na to, hindi mo ba mapapanood sa episode dati kasi walang vlogger eh. Wala pang vlogger dati. Ang ano lang nasa ABCBN, GMA, segment lang eh. Pero ito reality, behind the scene. Walang cut yan, i-upload ko yan mamaya. Kumbaga, ito yung pinpoint or ito yung trigger point na pwede pala yung ginawa ni Sir Jules, gagawin ko din. Yes. Hindi ako magmumukmok na kumbaga ito lang ako eh, wala ako eh, mahirap ako na tao, wala akong lupa, paano ako magpa-farming? Yes. Si ano nga eh, Johnny and Susan eh, sa wall lang sila, sa bahay, pero ngayon hektarya na. Yun, na-inspire ako doon, pero naging cut siya eh, hindi siya nagbablog na masyado sa paano niya na-achieve yung hektaryang maisan. Pero kung si idol ko yun, Johnny and Susan, si Sir Iggy din, idol ko din yan dati kasi ang laki ng palaya eh. 69 hectares yata, sabi ni Arnel. Sabi ko, kailangan makausap ko tong tao na to, maging kaibigan ko. Universe yung nagbigay sa akin ng nakilala ko si Sir Iggy. Yun. Talagang tayo. Nakiki-comment lang ako sa inyo dati na brother, comment na sa video, dito na magkasama na magkasama na kami sa isang farm tour. Pero nasa kami nasa sasakyan. Ayan. So mga idol, ito Sir Jules, partner. Yes. For sure kung nakaabot dito sila na minutes sa panood nila. For sure yung iba, maraming magko-comment, Sir, paano ako mag-start ng farming? Wala akong lupa. Sir, wala akong kapital. Sir, wala din akong alam. Mga idol, kung napanood nyo yun, kailangan nyo pong mag-research. Kasi kung wala kayong kapital, kung gustong-gusto nyo, mapag-ipunan. Kung wala kayong lupa, kung gusto-gusto nyo, pwede kayong magrenta. Sa harap. Yes. Sa harap. Ngayon, kung kasi ito doon sa sa pwede magrenta. Pwedeng maghiram, pwede hindi magrenta. Meron sa subdivision nyo, kausapin nyo yung may-ari na hindi pa naman niya ginagamit. Taniman nyo. Yes. Kasi sa batas, pwede mong taniman eh. Yung idle lot. Pwede mong taniman. Ngayon, kung gagamitin na niya, talagang kukunin na niya. Wala kang magagawa. Hanap ka na naman ng iba. Pero doon sa parang kumbaga na lang, automatic na gratitude na lang, ginamit mo yung lupa sa subdivision, magbigay ka din. Sabi ko, partner, lupa mo to kasi yung ginamit ko, ito yung talong na harvest natin sa lupa mo. Hindi gaganahan siya. Malay mo, may 1 hektarya pa yan. Kasi nakabili nga ng lupa sa subdivision eh. Mayaman yan. Tama yun. Di ba trigger point yun na, uy, ang galing mo gusto mo, meron akong 1 hektarya dun sa Laguna, taniman natin. Ay, hindi naging big time ka. Di ba? Huwag kang mag-alala, ako na bahala sa finance. Ikaw lang ang magmamanage. Di ngayon, nagkaroon ka ng edge. Pinagtagpo ng universe. Ng universe. And third, kung wala silang alam din, siyempre yun yung mga hindrance na ayaw mag-farming. Mag-research kayo. Siyempre first, wala kayong knowledge, wala kayong lupa, wala kayong finances. Yung tatlo na yun yung mga hindrance usually sa farming. Ngayon kung ayaw nyo talaga i-provide yun, meaning wala kayong kagustuhan sa farming. Walang ginawa. Ang gusto nyo lang mag-farming kasi gusto nyo ng profit agad. So wag mag-expect or wag agad titingnan ang profit. Profit will come kung ando na yung passion mo. Grabe, ang ganda ng podcast na. Ang ganda ng farm talks na. Grabe. Kasi pag gusto ko mag-farming para kumita ako. Ngayon, nag-research sila, may knowledge. Ngayon, walang lupa ayaw nga alanganin walang lupa siyempre hindi gustong gusto. Ulitin ko walang passion. Ulitin ko nga si Johnny and Susan sa pader gamit yung lata ng litro ng plastic na bote ng ng soft drinks. Yan, si Don Bustamante din. Sa taas, hinang lang niya yung mga lata ng soft drinks. Kasi gusto niya gumawa siya ng paraan. Pwede naman humingi ng buto. Nutrients na lang ang kailangan mong bilhin. Kung wala kayong buto, pwede kayong pumunta sa City Agriculture. Merong buto dyan. Imposibleng walang buto dyan. City Agriculture, manghingi ka ng buto. Piliin mo lang yung talong, okra. Yan, mga mabilis yan. Nagkakandak din nata sila ng seminar. Yes, kasi bago ka niya bigyan ng buto, i-invite ka niyan na by next week meron kaming organic na seminar libre. Di makukunik ka pa doon.
So yun, ang ganda ng episode pen natin. point yun is yung hakbang mo na step 1. Kung gusto nyo talaga mag-start. Nagpunta ka ng agriculture, therefore marami kang makikilala doon. Kahit wala kang lupa, pahiramin ka ng lupa ngayon na ito, government na to nagpapahiram ng pondo kapag meron ng napatunayan. Yan, sa ACPC. Yun ay kung gusto mo, kasi gagawin mo talaga yun eh. Oo. Pero kung gusto mo lang ng mga 8 hours job, no question tayo doon ka Wala. kung saan ka lang may gusto. Yun. Kaya hindi din basta-basta talaga pagpa-farm. So dapat doon din yun papasok yung gustong-gusto mo. Sabi nga Diba? yun lang talaga yung Yung pinaka lima, no? lima yun, pero gustong-gusto. At saka Sir Jules, may mga kahilingan din tayo sa mga kapwa natin into farming na. Yung mga farmers na may mga kahilingan din tayo. Siyempre yung kailangan natin na siyempre dapat magiging alagaan din, environmental friendly tayo. Yung mga pesticides na ina-apply natin, Organic. yung mga fungicides kung saan yung iba na dadamage sa yung lupa, mga herbicides dapat din maminus-minus din yun. Kasi alam naman natin na yung mga farmer may mga unethical practice talaga. Hindi natin sorry sa mga kapwa nating farmer, pero hindi naman lahat. Na yung iba na about to harvest na isprehan pa rin kasi may mga insekto, maintindihan naman natin yon. Iwas lugi, no? Oo, kasi iwas lugi, pero sana wag naman talagang sobra para wala ding harmful effect sa mga consumers. Yun, grabe, punong-puno ng kaalaman habang nagdadrive tayo pa uwi, galing kaming Palaya. Gabi na, didiretso pa to sila guys ng Zambales sa Palaya Shrimp Farm. No, magkita-kita tayo sa susunod na episode. Okay na sir, mayroon pa kayong dagdag? Marami pa sana kung gusto mo pa sige, ituloy pa natin to. Yan. Partner, banatan mo lang Sir Jules, magkakataon na natin to. Tayo naman magtanong sa kanya. Sir Jules, okay sir, sa tingin mo dito ito medyo broad, sa tingin mo personally lang ano ang future ng farming sa Philippines? Ay, kumbaga sa narinig ko kanina sa inyo, kaya nga nagtanong ako sa inyo kanina kung anong age na ba. Kasi ang hirap ng statistics kumbaga parang lang sila, kukuha sila ng 1,000 respondents sa thesis. Ano-ano lang yan plus and minus. Tapos ilalahat na nila. Kumbaga ito 90% ng age ng farmer is 55 to 59. So mag-ano sila, mag-experts, therefore 10 to 15 years from now, wala naman akong against doon sa research nila, pero 1,000 respondent lang ang dami natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. So saan nila, sino-sino yun? Hindi nila sinabi na ano-anong respondent doon. So nakita ko kanina, kasi sila Pinoy Palaboy nga so ang dami nilang napuntahan, nakita nila na ang age pala ngayon is nasa 30 to 50 or kalahati, no? May 25 pababa, may 25 pataas. Yes. So glad to say na talagang bumabalik na. Yan, bukod sa organic, kung ayaw nyo ng organic, medyo mahabang proseso, meron namang hydroponics na kung saan A and B lang, mga pagtubo na sila. Kumbaga shortcut. Kumbaga kapag meron ka namang malaking lupa, huwag kang mag-container. Mag-container ka, proseso lang yan, pero gamitin mo yung lupa mo na malaki. Yan, huwag kang mag-container. Yun mga kagulay, yun ang mga sagot talaga kagulay. Alam na alam talaga kasi syempre teacher. So yun, sobrang dami talagang ideas kung tutusin mo. Walang script, no? Walang script. Walang script. Ako naman Sir Jules. Nag-base ako sa statistics Oo. Kasi yun ang nire-report lagi sa news na ano na ba ang future ng agri. So ngayon naging conscious na. Aside from naging conscious na. Gusto na ng tao ng fresh, gusto na ng tao ng gulay. Kumbaga sinusunod na nila yung food pyramid na kailangan may gulay sa pagkainan. Balance. Doon sa diet. So kumbaga ngayon nagiging advantage na yung hindi nakaka-afford ng karne. Ayun. Bukod sa mataas yung karne, nagugulay na sila, natuto na tayong kumain ng gulay. Ayan. Kasi ang sabi sa research din, mga karne daw tayo, eaters ng karne. Mahilig tayo sa manok, mahilig tayo sa pork. Sa gulay, ngayon talagang naging alternatibo. Ang Pinoy ay mapaparaan.
dahil mahal ang pork, mahal ang chicken, nagiging advantage yon. Hindi ko sinasabi na naging mabuti kasi mahirap yon. Naging advantage yun, na naging turning point ng isang Pinoy na kumain siya ng gulay. Gulay muna tayo, mahal ang pork. Ayan. O, di ba? So, diskarte. Ngayon, nagiging matangkilik na yung Pilipino sa pagkain ng gulay. Yun mga kagulay. Hindi lang tangkilik, healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Ngayon ako naman Sir Jules, dahil Yes. alam naman natin ang wala kamatayang tawag challenge sa ating mga farmers. Ikaw farmers, ako farmers, and mostly dito mga idol, lahat nalulugi. Ang itatanong ko lang about sa presyo. Ano ang ma-advise mo sa ating mga farmer? Dahil ikaw ay isang teacher. At saka ano ang ma-advise mo sa mga mahal natin sa gobyerno? Paano natin maiwasan yung mga pag-sudden drop ng mga prices? Kasi nakakaano alam mo yung gustong-gusto mo sa farm. Tapos alam mong inaasa mo yung pagpapaaral sa anak mo, pangkabuhayan mo, andun like yung sa kalabasa, and then during the harvest 2 pesos lang, minsan hindi pa binibili ng buyer. So ano kaya napakagandang gawin ng ating gobyerno or ng ating farmer para hindi tayo humantong sa pagkalugi dahil lang sa presyo. Yan, presyong mababa. Sa very observant ako sa mga presidente kung ano yung ginagawa nila. Mag-umpisa tayo kay Gloria Macapagal-Arroyo. Ay, Na wow, nag-ano siya ng Roro. Sa kanya yung Roro connecting ports. Doon pa lang. Tapos, ang sumunod na presidente, nag-ano siya, kumurot din siya sa isang problema, which is tinutuloy pa rin ngayon until Bongbong Marcos, yung farm to market roads. Kumbaga, meron ng mga barangay, although hindi 90%, at least umano sila sa problema na farm to market roads. Kasi alam mo partner, ang problema lang kasi ay hindi production. Meron tayong produce. Ang problema lang is the distribution. Kaya yung kadiwa, yung kumokontrol dun sa parang anong tawag dun, mga kapitalista o yung mga humahakot ng mga produkto na sila din yung nag-ano ng presyo. Kumbaga ako nangahakot niyan. Kaso piso lang ang kamatis ngayon. Pero hindi alam ng iba, pag dinala mo yung kamatis sa ibang lugar, mahal. Kasi hindi nakakapunta doon yung food distribution. Oo, unequal distribution. So, yung Roro na inano ni Gloria Arroyo is to to connect Visayas to Mindanao. Ngayon, okay na yun. Makakapunta ka ng from Manila to Mindanao na gamit lang yung kotse na So, ang lang doon, ang downside lang doon is hindi nila nakokontrol along the way. Truck ng gulay. Kukuha lang ng isang sako dyan pag bigas. Ang laki na nun Totoo. Tapos yung tao pa, buburikiin mo pa ang bigas niyan. Sa isang sako, kukuha ng ilang gramo lang. Diba? So, kumbaga, hindi nagiging unfair. Nga ikaw, may aim ka, nakalinya ka doon. Nasa daan kasi yung mga kagulay. Nakalinya ka doon sa, kumbaga, nakalinya ka sa gustong ng gobyerno na itong produkto mo from Mindanao, madadala mo sa Balintawak. So, Mindanao, Visayas, Bicol, bago ka makapunta ng Balintawak, ang dami mo ng lagay. Para hindi lang maharang. Kumbaga, maharang man lang, so kumbaga namuhunan na yun. Kaya nadi-discourage din yung iba So, yun ang gusto kong ng gobyerno na sana protektahan yung mga truckers, lalo sa mga vegetables. At saka si Manny Piñol, ewan ko tumigil si Manny Piñol Ang ganda, sinakay niya ng C-130 yung mga produkto galing ng Jensan, galing ng Davao. Sinakay niya papunta dito, which is libre yata yun, may bayad konti. So naging shortcut siya, tumulong siya. Ewan ko, nawala na si Manny Piñol sa gobyerno nagsolo na siya sa dun sa farming niya So in short talaga, protektahan dapat. Dapat meron talaga partnership. Yan. So dapat kasi roads to markets okay na. Medyo hindi pa lahat totally na sinasabi ko 100% kasi meron alam na may kamakailan lang nagpost last 8 hours ago sa Cebu, yung cabbage pinamimigay na lang kaysa malugi.
So ayaw nilang itapon, pinamimigay na lang nila. Kaya So ikaw, farmer ka, sus, kahit donation man lang ba, naglagay ka lang ng donation box doon, bigyan ko kayong cabbage, donation box na lang, and pinanggas pa nila yon. Kumbaga yun, kung gusto mong dalhin sa Manila, pwede yun. ang masay ko naman Sir Jones, kasi sa hindi naman ito is personal opinion ko lang. Sige. Sa gobyerno kasi natin, pag tumaas ang isang like bigas, pag tumaas like sibuyas, active yung mga nasa government natin na magkaroon agad ng mga meeting, intervention, bakit tumaas. Diba? May Senate hearing or any hearing pa dyan. Pero pag bumaba, wala akong nakikitang unfair, no? Hearing na bakit bumaba, bakit natin tulungan o bakit bumaba. Parang ganun, diba? I'm sorry, pero parang personal ko po yun. Personal kong opinion, bakit ganun. Dapat ang pababain nila yung inputs. Yun. Di ba? Yung inputs ang pababain nila kasi kailangan naman tumaas yung presyo ng kamatis o yung sibuyas. Siguro, tapos wala silang na pag tumaas yung presyo ng sibuyas, sige mag-import tayo. Ang matik na solusyon, hindi nila yung long term na solusyon. Di ba? may mga reality talaga sa talaga. Yung mga reality na nangyayari kasi sa atin sa government, lalo na sa LGU. Minsan kasi sa halimbawa sa Department of Agriculture, most of them tumutulong naman, pero yung iba kasi sa field, ang nangyayari is more on data. So kung sana, kung may nakapanood man ito, kahit isa lang sa Department of Agriculture din, i-centralize nila. Yun. Mahirap Sana may subscriber ako dito na Pag international, kung i-connect natin or i-compare natin sa international, like Japan, Indonesia. So sa Japan, as I've learned din sa kanila, sa agriculture nila, kasi pag nag-oversupply, ang chances talaga bababa yung presyo. Bababa. Pero all of them, most of them doon sa kanilang area, pag nagkakaroon na ng competition, halimbawa sa harvest ng palay or any crops, pag nag-oversupply, ang government mismo ang babayad doon sa nila. Bibili na nila, halimbawa yung 1 hectare na to, oversupply na to sa buong Japan, ganitong area. So, ika-cut down nila. Pero babayaran ng government. So, para hindi magkaroon ng oversupply. Kasi pag nagkaroon ng oversupply, ibig sabihin, bababa talaga yung presyo. Kasi madadami nga ng supply di ba? Ito ng laro ng supply and demand. Mabulok so, hopefully sana kung magkakaroon ng chance na gano'n dito sa Philippines. Ay, maganda. Napakaganda sanang project yon. Kasi ngayon dito, kumbaga save yourself. Kanya-kanya. Take your risk. Magsosolo ka, pwede mong gawin yan. Pero iba't ibang diskarte na lang kung paano na lang magkaroon ng magandang presyohan dyan. Meron siya yung kadiwa, okay sana, di ba? Pero kaso medyo yung kadiwa yung magdadala din talaga. Kasi depende sa magdadala sa mga heads nila. Okay yung kadiwa, pero hindi niya napupuntahan lahat. Kaya makikita mo pa rin yung ibang farmer tinatapon yung kamatis, tinatagpas na lang yung talong. Kasi 2 piso na lang yung talong Ang target niya doon at least 40. Di ba? At least 40. Hallelujah. 20 break even. Hallelujah na siya doon. Kahit 40. Lalo bell pepper. Yan. Pagka na bumaba ang bell pepper. Kawawa. Talagang wala medyo. Pero itong setup na to kasi medyo talaga mahirap Broad talaga pa siya, changes. troubleshoot. Pero may chance. Sana kung may chance. Kung bright sino. Future. Oo. Yun ang pinaka possible na magandang gawin sana sa mga, kung hindi lang pera-pera talaga yung pag-uusapan, kung heart din, kung legacy din ang pag-uusapan, ganun din sana, napakaganda. Sana pa mabuhay si Mr. Palengke, talagang yung original na Mr. Palengke na may heart sa Pilipino ba. Buti na lang na to si Kagulay ngayon. Yun ang pinaka maganda din. Senador. Si Kagulay kasi ito magaling din talaga. As a teacher kasi nagtuturo din siya. So follow nyo. Don't forget, kung nakaabot ka man sa video ito, please comment down. Please comment down below. Please subscribe kung hindi ka pa subscriber. Tsaka i-meet nyo si Kagulay kasi napakabait na person to. So tsaka marami kayong malo-learn sa kanya, hindi lang about sa hydroponics.
as a teacher, marami din psychological, no? Galing eh. Lahat na. Lahat na. So, Ganda ng usapan natin, ano? Nakabot na tayo. 30 minutes na yata. Ayan. Oo. Okay, grabe. Yun nga, yung distribution talaga. Yung mga farmers natin, nadi-disappoint din kasi passionate sila, gusto nila, pero pagdating dun sa punto na yun, mga distribution na, dyan sila nagkakaroon ng problem. Ayun, yun lang. Kung para talaga sa'yo at kaya mong sumabay, sabayan mo na lang yung flow. Di ba? Kasi pag hindi mo nagsabay, kapag yung current ng life na hindi mo sinabayan, wala ka mangyayari sa'yo. So, doon pa rin talaga magbe-base. Kaya tama yung sabi ni Kagulay na hindi talaga din basta-basta into yung pagpa-farm. No? Maraming consideration, hindi lang pagtanim. Kumbaga, ang daming factors na i-consider mo. Sa farming din, engineer ka din eh. Kasi kahit nasa open space ka sa kamatis, sa Ampalaya, pag hindi mo kinonsider yung pagbibuild ng trellis sa engineering part, di talagang magigiba yung trellis mo eh. Kumbaga yung sukat, yung triangle ng trellis, yung pagtatali, engineering yan eh. Talagang consider mo yung lalim ng poste, yung binaon mo, technique. Ang pa-farming talaga, engineer din eh. Weather, ano ka din eh, geologist eh. Alam mo yung mga weather. Totoo. Hindi lang mahuhulaan yung presyo. Yung presyo. Yeah. Pero mape-predict, no? Pero kung ikaw ang nagbenta, ay ikaw ang may control ng presyo. Oo. Tulad nung ginawa namin. Pero hindi maiwasan talaga, mababarat. Yun. Lalo pagkakilala. Okay lang yun kasi consider lang natin. Wala bang dagdag. Pero sa in reality, kung tutuusin, kung gusto mo talagang mas mabilis into farming, share ko lang. Kung gusto mo talagang mabilis din yung kitaan, pag-isipan mo kung anong klaseng crops ang itatanim mo. Doon ka ba magpo-focus sa high value crops? Yun, doon meron kasing monocrop. Oo, mga monocrop. Sa amin monocrop namin. Oo, kung may sarili kang farm, sa akin lang, sa amin, understand namin na pag-ikot-ikot namin, kung may sarili kang crops, mag-focus ka din sa long-term crops, may mid-term crops, at saka short-term crops. So, para tuloy-tuloy at sustainable yung farm mo. Hindi ganun kalakihan, pero kung at least merong kita. Pero Meg, sa ugali ng Pinoy Meg, nandun yung Pinoy na one-stop shop na ba? Oo. Maghanap talaga ng may talong ka dyan, bukod sa lettuce, ano pa bang mo, para isa, dyan na lang ako bibili sa'yo. Ayun. Doon mag-trigger, okay. Oo. Anong kompleto na need mo? Talong, sige magtatanim mo ng talong. Ayun. Anong need mo? Sibuyas, sige magtatanim mo ng sibuyas. Yeah. Doon nabubuo yung, ano ba ang itatanim ko? Yun. Pero simulan mo muna bago mo malalaman kung ano yung mga needs ng ng buyer. Totoo. Kasi si buyer ang magde-demand, need ko ng French beans. Madali lang yung French beans itanim Pwede sa hydroponics yun, sa bucket. Bell pepper, pwede sa bucket yun, sa hydroponics. At least may technology yung mo. At saka sa akin din pa, tama din kay Kagulay. Sa akin personally, ang na-learn ko din na isa, kanina nakalimutan ko lang sabihin, no. Ang pinaka maganda at very successful farmer sa nakita ko is yung farmer na hindi ka magfo-focus dun sa babay, mag-grow ka at saka after growing, you have to sell it. Ito, mag-isip ka sa farm mo na magkaroon ka ng value added sa farm mo. Doon ka mismo halimbawa kung hindi lang naman sa hydroponics, no, marami kasing klaseng crops, no. Pwede ka, halimbawa kung meron kang grapes, meron kang mulberry, no, pwede ka magkaroon ng value added na mga product, na mga produce. Halimbawa, pwede ka mag-wine, pwede ka rin mga chips mo dyan, kung meron kang basta within your farm, yun yung mga nagkakaroon ng mas mabilis at malaking kitaan sa pagpa-farm talaga. Hindi yung traditional farming. Yung traditional farming kasi like palayan, no, nagtatanim sila, no, after harvest bebenta, no. So yun yung traditional farmer. So ang cycle nun is after ng harvest bayad utang, palay ulit. so magtatanim sila, kulang na kasi ngayong pang pang start nila, nabayad na sa utang. So mag-uutang na naman ulit para may capital. So yung mga traditional farmer, kaya yung mga younger generation
Ngayon, alam nyo na, no? Sa mga pinag-uusapan namin, siguro kung hindi mo na i-refresh mo, replay mo na lang. Kasi just to add to partner, no, yung value added mga kagulay is to upgrade your product. For example, yung sinabi niya, grapes. For example, mabibili yung grapes into 100 per 1/4. Baga 100, 1/4. Kapag yung grapes ay pre-process mo siya, magiging wine na siya, dadami pa yung yung isang wine, mabibenta mo pa ng at least ang wine ngayon is 800 ba o 400 per bote. 250 per bote. Yan, yung mga ganyan. So, kung magiging suka pa siya, aasim yan magiging suka pa siya, magiging lotion pa siya, o magiging, kasi may mga grapes lotion, magiging skincare, mga ganon. Tama, Maraming kumbaga yung kangkong, pag binenta mo sa 5 piso ang tali o 10 piso tali, pag chinips mo siya, yan, kay Josh Moeca, depende, lalaki yung lalaki yung value niya. Magaling din. Value added. So, yun, tama yun, no? Extra effort. No, in addition lang, pag nag-start ka din ng farm mo, kung talagang yung puso mo na sa pagpa-farm at saka ito na talaga yung gagawin ko, ito na tagaling yung retirement plan ko, dapat yung farm mo mayroong trademark, no? May uniqueness, kasi may pangalan ka. Pag-isipan mo mabuti na tatatak talaga sa isip nila, at saka yung ipoproduce ng farm mo is different, it's unique, na hindi na makikita sa ibang farm. So, yun yung pinaka mo talaga, trademark mo. Pag magkaroon ka na ng ganun at ibang level ka na, kasi yung tulad sa Palaya Natural Farm, dragon fruit. Ngayon naman ito green into green sila, so premium greens, magpo-produce sila the cleanest premium greens na galing sa farm nila, and they will offer it to farm to table. Yun. So yun ang napakagandang mga ibang level naman yung mga pinag-uusapan natin. Branding. Kasama yan Kumbaga ikaw, pag sinabing J&G, ay, ang ganda ng lettuce nila dyan. Number 1 sila sa lettuce. Yes. Diba? Pag sinabing San Miguel, beer yan. Yun. Mga yun yung trademark mo. Pag sinabing Nike, sapatos yan. Yun. Diba? Pag sinabing Pinoy Palaboy, sila yan. At saka Sir Jules, ang pinaka-end, kung isa na po kayong successful farmer, ang hinihiling lang din namin, kami, si partner ko, na huwag tayong magiging madamot na information. Halimbawa, matanda na tayo. Turuan natin yung ibang gustong matuto sa farming. At mayroon ako niyan, mate. Mag-share tayo ng knowledge. May dagdag ako niyan, partner. Pag lumaki na yung farm ko, alam mo, into education pa rin ako Yung mga anak ng mga farmer ko, magiging scholar yan. Wow. Magiging scholar yan. Kung siya ay magiging linya ng engineer, siyempre, agriculture engineer. Kung siya ay magiging linya ng parang travel, tourism, mag-OJT yan sa farm ko din. Kumbaga in-house yan, magiging pagbibiyasa ka. So, makatulong ako. Yun naman talaga ang endpoint dun tutulungan ko din. Baga, bago ako makatulong sa iba, tulungan ko muna sarili ko, magiging muna yung farm ko, magiging establish muna yung farm ko, saka na ako magbibigay ng information. Kasi okay na yung farm ko kumbaga hindi na nila matitibag. Yun. Kasi si San Miguel Corporation, maraming scholar yan. Maraming yan. Kumbaga nag-establish muna sila ng company bago sila tumulong din. Para mas marami pang matulungan. Yun. Kaya yung ibang mga vlogger, mga sikat na, tulong sila ng tulong. Binibidyo din nila. Isang oras na yung ating usapan. Isang oras nga. At saka i-share ko lang din ng mga question mo, kasi kanina biglaan So walang script tayo dito. Wala. Ngayon ko lang na imagine kami ni partner, nag-ikot kami. Hindi naman marami namang farm na videos namin. Ang pinaka talaga magagaling na nakita namin, very successful sa pagpa-farm. Hindi yun na connection lang doon sa question ni partner. Hindi sila talaga madamot sa information. Hindi sila nagdadalawang isip na i-share ng lahat ng ideas nila, kasi alam nila pag nabigay nila yung mga information, yun din yung magiging legacy nila. So well, it's iba-iba naman yung mga farming natin. So
yun nung na-share ko lang na lahat ng napuntahan namin, yung question mo kasi kanina, addition lang. No, sino bang yung tatatak sa sabi mo kung sino ba nagtatak sa pa-farm na napuntahan nyo, yung Hindi memorable nakakalimutan, talaga. Oo. Sir, sa napuntahan namin yung mga pinaka-successful na farmer, sir, hindi sila madamot sa pag-share ng ideas. Sineshare lahat, sir, kung ano yung technique, kung paano itanim, ano bang gagawin dito, anong yun talaga sa akin na hindi ko makalimutan. Legend talaga sila, talagang hindi sila nagsabi na ganito, mayroon pa kami. Yun, sinasabi nila. Input sa... Oo, so very successful sila. Yan. And lastly, Sir Jules, bago tayo mag-separate dahil nandiyan nata yung Malapit closing. na. Lastly, kung gusto nyo pong umasinso, umunlad, na ayaw nyo sa farming, ayaw nyo magbungkal, ayaw nyo kung magpatanim, ayaw nyo may mga technician, pero gusto nyo kumita, alam nyo kung ano ang pinakasagot dyan. Ano? Magiging trader kayo. Bumili kayo sa mga magsasaka, punta kayo sa mga video bulubundukin, bilhin yung kanilang mga produkto, dalhin sa city, makakatulong po kayo sa aming mga magsasaka. Yun, kasi hindi kaya ng Kikita kadiwa. kayo doon. Hindi kaya ng kadiwa. Ang dami nating farmer eh. Halimbawa may mga kapital kayo, pumunta kayo sa mga liblib na lugar dahil doon binabarat talaga ng mga trader. Huwag nyo lang baratin. Pwede dito. Huwag nyo lang talaga silang baratin. tayo. Okay. Yun, so yun yung tatandaan nyo. Ang dami talaga namin pwede Pwede silang umuna, di ba? Pwede. Magiging mag-buy and sell sila ng mga gulay, makakatulong talaga sila sa mga liblib na lugar. Pwede talaga. Yan, magpapaalam na tayo, napasobra tayo. Maraming salamat sa inyo mga kagulay. Thank you, Thank you. Sir Jules. Message na lang kung sino yung mapupuntahan namin doon sa Palaya. Okay. O yan, mapuputol yung ating question and answer mga idol dahil Lilipat na sisiparate sila tayo. May part 2 na. May part 2 tayo. Bye mga kagulay, bye-bye. Please subscribe. Part 2 siguro sa farm ko. Okay, siguro soon. mga 2 years. Hindi ko naman minabadali. Okay. Kasi mahirap din mag-develop ng farm. Thank you. Ciao. Thank you, mga Bye kagulay. bye. Shout out. Bye! Happy farming.